What's up sa inyo mga ka-Dude Farm? For today's video, ito nga po pala yung aming part 3 o third tip sa tag-init. Ayan mga ka-Dude Farm, no? Kung mapapansin nyo, medyo mainit at grabe na sigat ng araw, medyo may kasakitan na. Pero alas 10 pa lang po ng umaga yan mga ka-Dude Farm, no? Dali-dali nga po na natin kinukuha yung kanilang patubigan. Ayan mga ka-Dude Farm, yan ang ating first step, no? Kunin yung patubigan dahil baka makainom pa yan sila mga ka-Dude Farm, no? Gawa na bahaw na yan kung tawagin sa atin mga ka-Dude Farm, no? Sobrang tumagal na kasi yan at grabe talaga makapanis o makabahaw ng mga tubig ang gantong panahon dahil sobrang tag-init. At iniiwasan din natin yan mga ka-Dude Farm na makainom yan sila dahil pagdating ng mga tanghalian ng alas 12, alauna hanggang alas 2 mga ka-Dude Farm, sobrang hingal yan sila dahil nga grabe ang init. Kaya mas minamabuti natin na tanggalin na yung mga tubig na yan nang sa gano'n na hindi na nila yan mainom mga ka-Dude Farm. Hanggang sa ating mga sisiw, ganun din yung ginagawa natin, no? Ayan, inuuna natin kunin yung kanilang mga patubigan nang makaiwas sila na makainom dahil ito po yung ito yung nagiging cause ng halak mga ka-Dude Farm, no? Marami na rin sa ating mga kumukontak kung paano nga ba natin to na gagamot yung halak. Hindi namin ma-video kasi supposed to be hindi naman sa pagmamayabang mga ka-Dude Farm, wala pa tayong sakit na halak na na dumaan sa ating farm, kaya medyo wala po tayong magawang video, kaya tinuturo naman natin mga ka-Dude Farm sa kanila, no? At after nyan mga ka-Dude Farm, ayan, kung mapapansin nyo mga bandang alas 12 na yan ng tanghali, bumaba ulit tayo dyan mga ka-Dude Farm upang kunin naman mga ka-Dude Farm yung ating mga alaga. Yan naman yung ating tip, no? Pag alam nyo na medyo mainit na sa area ng inyong kulungan o sa area ng manok na pinaglalagyan nyo, ay mas better mga ka-Dude Farm na kunin nyo na sila at ilagay nyo sila sa malilim at malamig na pwesto mga ka-Dude Farm, no? Gawa na isa rin po yan sa nagkukos ng halak, gawa ng sobrang init. Ikaw ba naman? Grabe init talaga sa breeder house mga ka-Dude Farm, no? At ayan mga ka-Dude Farm, mga bandang alas 2 na ata po yan o mag-aalas 2, kaya naisipan po muna natin magmerienda dyan mga ka-Dude Farm, no? Sobra kasing ang tagal ng time pagdating sa hapon, kaya mas minarapat natin na magmerienda muna. At after nyan mga ka-Dude Farm, ayan, mga bandang alas 4 medyo na po ata yan. At kung hindi ako magkakamali, medyo malilim na yan sa ating farm. Ayan, ibabalik naman natin yung ating mga sinilong na mga manok, no? Na mga manok na Brahma doon sa malilim na pwesto. Kaya ibabalik na natin kasi medyo malilim at medyo malamig na rin dito sa pwesto nila mga ka-Dude Farm, no? At ayan, kung mapapansin nyo at mapapanood nyo yung video ng ating part 2 o second tip sa tag-init, mga ka-Dude Farm, no, nilinis natin at sinabon natin yon. Dito mga ka-Dude Farm, hindi na natin sinasabon kasi unang-una, clean water lang naman yung nilagay natin dyan. At pangalawa, sobrang malinis naman na yan. Kaya ang ginagawa natin dyan, tamang banlaw lang tayo, no, pinupunasan natin. Tinatanggal lang namin yan, mga laway-laway nila dyan mga ka-Dude Farm, no, para at least kahit pa paano, hindi na natin magastos sa tubig yan. At ayan mga ka-Dude Farm, di namin pala nakipakita sa inyo, pero gumagamit naman kami pagdating ng hapon mga ka-Dude Farm. Hindi kami nag-wet feeding. Bakit kamo? Kasi nga unang-una maraming tubig na yung ilalagay natin dyan, no? Kaya mas better na rin yan. Ang iniiwasan naman natin dito is dehydration lang naman nila mga ka-Dude Farm. Kaya dry feeding na ang ginagawa namin dyan, no? Ganoon din sa ating mga breeder, halos lahat, no? Sa umaga, wet feeding, pero pagdating ng hapon, sinasabi nila na baka masira yung control ng patutukan nila. Actually, mga ka-Dude Farm, hindi tayo naniniwala kasi matagal natin ginagawa, wet and dry. Nagpapalitan lang tayo. Wala naman nangyayari kahit paano. Kasi iniiwasan natin at tinutulungan lang natin sila mga ka-Dude Farm, no? Ayan mga ka-Dude Farm, ito na yung sinasabi ko na sa hapon kami nagbibigay ng vitamins kasi alam naman natin na alas 10 pa lang ng umaga, wala na silang tubig. Hanggang umabot na yan ng alas 5. So, supposed to be ang haba ng oras ng wala silang iniinom tubig. At dyan, nakakasiguro ko mga ka-Dude Farm, itry nyo lang. Grabe, halos mauubos sila yung vitamins na yan. At nakakatuwa dahil hindi ka nasasayangan ng vitamins mga ka-Dude Farm, no? Dapat lang talaga mga ka-Dude Farm na sa hapon nyo ibibigay yung vitamins niya pagka gantong tag-init. Kasi hindi agad-agad napapanis yan. Hindi compare mo sa umaga, saglit, panis lang yan. Saka hindi nyo pwedeng patagalin yan mga ka-Dude Farm dahil nga mahirap na makainom sila ng panis na vitamins.
Ayan mga ka-dude farm, mapapansin nyo dyan mga ka-dude farm, lagi nilang pinagkakaguluhan na yung tubig kasi uhaw na uhaw talaga yan sila mga ka-dude farm, no? Ayan mga ka-dude farm, pansinin nyo kagad dahil pinagkakaguluhan kagad nila yung tubig na yan, at yan mismo napatunayan natin talagang ubos na ubos yan kahit sa mga sisiw lang mga ka-dude farm, no? At dahil nga sa lakas, sa tindi ng uhaw at init na nararamdaman nila, malamang mauubos nga talaga nila yan. Kaya mas nakakatuwa, no? At nakakatulong tayo sa kanila na at least maiwasan yung halak sa ating farm, no? Yan lang naman po ang nagiging problema natin, na bukod sa heat stroke, pati na rin po yung halak sa tuwing tag-init. Yan po yung ating nararamdaman dyan at nadadaanan mga ka-dude farm, no? Ayan, same process lang mga ka-dude farm. Ganun din sa ating mga breeder sa kayo nandito sa breeder house, no? Ganun lang din po yung ating ginagawa. Kaya hanggang dito na lang po ang aming video. Maraming salamat. Sana po nakatulong kami, no? Please share and subscribe sa aming mismong munting vlog o channel page. Goodbye and thank you.